turista ang hindi nakakaalam na merong shrine dito sa compound ng Swiss Hotel Nylert Park. Pinupuntahan ito ng mga tao na merong partikular na hiling. Tagong-tago talaga to, hindi masyadong makikita basta-basta dahil biruin mo, dadaan ka pa sa parking lot dahil nasa bandang likod siya ng hotel. Eto na. Maya-maya pa, narating ko ang Lingam Shrine. Ayon sa mga taga rito, sa shrine na ito nagdarasal ang mga gustong magkaanak. Kailangan daw 7 sticks. Ilalight up mo para makapag-wish ka. Ang shrine na ito, alay kay Goddess Top Team na pinaniniwalaang naninirahan sa matandang punong ito. Para sa isang dayong tulad ko, mas agaw pansin ang napakaraming imahe ng kasarian ng lalaki na nakapaligid sa shrine. Sa pagdaan ng panahon, parami na ng parami yung mga offering na ganito. Dahil ang paniwala, pag nagpunta ka sa shrine, humiling ka na mabuntis ka, kapag nagkatotoo yung hiling mo, kailangan bumalik ka dito at magdala ng offering na ito. Gaya sa Pilipinas, may mga kwento rin ng kababalaghan dito. May mga kwento na itong mga ruby na to, natagpuan dito sa lugar na to. Pero misteryo yon para sa mga tao dahil wala naman daw ruby sa lugar na to. So paniwala nila, dala ito ng mga spirito. Kung gusto mong lumabas ng Bangkok, pwede kang magrenta ng van tulad nito, mga 1,800 baht o kaya 2,300 pesos. Pwede na kayo maghati-hati kung marami kayo. Kung hindi naman, pwede kang pumunta doon sa mga stasyon na merong mga van na punuan. Sabi nila, makakagastos ka lang ng 200 baht kada isang tao. Makalipas ang may 2 oras na biyahe, narating namin ang makasaysayang probinsya ng Samut Songkhram. Una kong pinuntahan ang isang antigong templo na kakaiba ang itsura. Isa ito dun sa mga pinakamatandang templo dito sa Samut Songkhram. Sa sobrang tagal na niya, kita naman na halos lamunin na ng ugat ng mga puno itong templo na to. Sa loob ng templo, naroon pa ang mga imaheng iginuhit. Daang-daang taon na ang nakalilipas. Para sa pananghalian, sumunod kong pinuntahan ang Ampawa Floating Market. Mula sa mga bangka, maraming pagpipili ang pagkain. Kain muna tayo, sampulan natin yung mga tinda dito sa bangka.
masarap na pansit, nagkakahalaga lang ng 30 baht o 39 pesos. Okay. Masarap ding umupo lang sa tabing ilog at panoorin ang paruot paritong mga bangka. Marami sa kanila, puno ng turista. Sa mga ganitong pagkakataon, naiisip ko rin ang lagay ng turismo sa ating bansa. Kung tutuusin, simple lang naman ang gusto ng maraming turista. Tulad ko, masaya na akong makakita ng prosesyon sa ilog gaya nito. Dahil ito ay bahagi ng kultura ng mga taga rito. ความสุขความเจริญนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับด้วยอายุวันนะสุข น้ำมันอ่ะสำรองไม่เลยแบบ Nakatutuwa ring maglibot sa kalapit na palengke. Dito mo makikita ang mga pang-araw-araw na pagkain ng mga Thai. How much is this? 25 บาท25 บาท Thank you. Sa palengke, napansin ko rin ang paghahanda ng mga taga rito sa Loy Krathong Festival na isasagawa pagsapit ng dilim. Ito yung kratong. กระพง Kratong, yun daw. Ito yung kratong. Ito yung sisindihan, tapos papalutangin doon sa ilog. Siyempre, kasabay na dun yung wish mo na sana matupad. Here's my 25 baht. Thank you. Pagsapit ng dilim, tila lalong tumindi ang pananabik ng mga tao sa pagpapalutang sa mga krato na nagsisimula ng 7:30 ng gabi. ส่วนเงินนะคะให้หย่อนลงตู้ได้เลยนะคะ ส่วนกระทงนะคะทางวัดเรานะคะ เอาไว้บริการท่านนะคะ ส่วนลูก Meron ngang hindi na nakapaghintay at sinimulan na ang seremonya. Malaking event talaga ito para sa mga taga rito. Kasi yung mga tao, katulad nito, isang pamilya, sumakay sa bangka, may mga dalang pagkain. Siyempre, dala nila yung kratong nila na papalutangin nila mamaya sa ilog. Maging mga bata, kasama sa ganitong tradisyon. น้ำร้อนแห้ง Meron pa ngang sinulat sa papel ang kanilang hiling. Ginagawa ang festival na ito sa kabilugan ng buwan, sa ika-12 buwan ng Thai Lunar Calendar, kung kailan pinakamataas ang tubig sa dagat at ilog. Pumapatak ito ng Nobyembre, kaya pwede nyo ring itaon dito ang pagbisita nyo sa Thailand. Para sa mga Thai, paraan ito ng pagsamba at pasasalamat kay Buddha o kaya'y sa Diyosa ng tubig na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Iba man ang aking paniniwala, nakiisa ako sa mga taga rito. Nagsindi ng kandila, bubulong ng isang hiling, at nagpalutang ng krato sa ilog ng pag-asa.